Panibagong negosyo ideya para sa mga tulad kong madiskarte dyan. So good day mga kadiskarte, tara gawa tayo ng isa sa mga paborito kong cake at isa sa mga best seller ko kaya madalas ko itong ginagawa, ang yema cake. Dalawang flavor na ang ating gagawin since ito talaga ang madalas na order sa akin ng mga suki ko, ang vanilla at ubi flavor na yema cake. So ang una nating gagawin ay ang ating vanilla yema cake. Sa ating mixing bowl, paghaluin natin ng ating mga dry ingredients. Pero dapat padaanin muna natin ito sa ating strainer para matanggal ang mga buo-buo lalo na yung ating harina. Dito naglagay ako ng 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon ng powdered milk, 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng fine salt, and then half cup ng white sugar. Then mix lang natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga dry ingredients. Then isunod naman nating ilagay ang ating mga wet ingredients. Dito naglagay naman ako ng 4 egg yolks, 1/4 cup of water, 1/4 cup of vegetable oil, at 1 tablespoon of vanilla essence. Then mix lang natin ulit hanggang sa maghalo ng mabuti ang ating mga ingredients. At kapag okay na, iset aside muna natin ito para gawin natin ang ating ubi flavor na yema cake. Sa paggawa ng ubi yema cake naman, same procedure, same ingredients lang sa paggawa ng vanilla yema cake ang ating gagawin. Yun nga lang, magdadagdag tayo dito ng food flavoring na ube at food coloring na violet dito sa ating ingredients. Dito nagdagdag ako ng 1 teaspoon na ubi food flavor at 1 teaspoon din ng food color na violet. Then mix lang nating maigi hanggang sa mag-well combine ang kulay. At kapag okay na, iset aside muna natin ito. Isunod naman natin gawin ang ating merang o merengue. Sa paggawa naman ng ating merang, gagamitin lang natin dito yung egg whites ng ating egg yolks na ginamit naman natin sa ating wet ingredients. Then ihalo natin ito gamit ang ating electric mixer. Habang naghahalo, maglagay na rin tayo dito ng 1 teaspoon cream of tartar. Pero kung wala kayong cream of tartar, pwede kayong gumamit ng 1 teaspoon white vinegar. Then isunod nating ilagay ang ating half cup white sugar. Sa paglalagay ng asukal, dapat paunti-unti lang. Then, continuous lang ang ating pag-whip hanggang sa maging stiff peak ang ating merang gaya nito. At kapag okay na, pwede na tayo maghalo ng merang sa ating vanilla at ubi yema batter. At this point, hinati ko sa dalawa ang ating merang equally para sa vanilla at ubi batter. Then sa paghahalo naman, gumamit tayo ng spatula sa paghahalo using folding method. Dahan-dahan lang ang paghahalo para hindi ma-overmix ang ating batter at hindi ito mag-create ng bubbles o hangin sa ating cake. At kapag okay na ulit, i-transfer na natin ito sa ating baking pan. Ang sukat nga pala ng baking pan na gamit ko dito ay 9 inches. Then bake na natin ito for 35 to 40 minutes sa 180 degrees Celsius temperature ng ating oven. Habang hinihintay nating maluto ang ating yema cake, magluto na rin tayo ng ating yema sauce. Sa ating saucepan, maglagay tayo dito ng 1 cup evap milk or fresh milk kung meron kayo, then add 1 and 1/2 tablespoon ng cornstarch. Maglagay na rin tayo dito ng half can ng condensed milk, 2 egg yolks at 1 teaspoon ng vanilla essence. Make sure na nahalo na ng maigi at na-dissolve na ang ating cornstarch bago natin ito isalang sa apoy. Ang lakas ng ating apoy ay dapat nasa medium fire lang at dapat continuous din ang ating paghahalo hanggang sa maging malapot na ang ating sauce. Medyo tiis-tiis lang sa paghahalo dahil for sure it takes time bago maluto ang ating sauce. Kung sa tingin nyo ay okay na sa inyo ang lapot ng sauce, gaya nito, patayin na natin ang ating apoy at maglagay na tayo dito ng 1 tablespoon of butter or margarine. Then set aside hanggang sa ito ay mag-cool down. Isunod naman natin gawin ang ating ubi sauce. And again, the same procedure lang at same ingredients lang din ang ating gagawin. Magdadagdag lang ulit tayo dito ng 1 teaspoon ubi flavor at 1 teaspoon violet food color sa ating sauce. Then, chill natin ang ating mga sauce for at least 2 hours bago natin ito gamitin sa ating cake. Ngayong okay na ang lahat, pwede na tayong mag-assemble ng ating yema cake. Dito, hindi ko na hinati ang cake sa gitna para lagyan ng sauce bilang palaman, since for family consume lang naman at dahil nagmamadali na rin ako dito sa dami pa ng aking lulutuin para sa birthday ng aking prinsesa. Kaya ang ginawa ko, ayan, naglagay lang ako ng sauce all around the cake. Then, last touch naman ang paglalagay ng cheese sa ating cake. And yun nga, pwede kayong maglagay ng palaman sa ating cake gamit ang ating sauce kung gusto nyo para maging mas malasa ang ating yema cake. Hatiin nyo lang yung cake sa gitna para malagyan ng palaman. Then syempre, mas masarap ang cake kung nilagay muna natin ito sa chiller for at least 2 hours bago natin ito kainin. In this video naman, another batch ito na niluto ko and as you can see, may palaman siya sa gitna. So this ends my video. Hope you like it. Thank you for watching. Bye!